Ang pinakamalaking misteryo, sa Hunter x Hunter, sino nga ba ang ina ni Gon Fricks? Sino nga ba ang ina ni Gon Fricks? Siya ba isang hunter mula sa Dark Continent? O isang nilalang na hindi tao? O kaya naman, isang misteryong itinago, na kailanman, ay hindi na pwedeng sagutin? Maraming misteryo ang iniwan ni Yoshihiro Togashi sa Hunter x Hunter. Isa sa pinakamalalim, at pinakapinagtatalunang tanong ng mga fans, ay ang tungkol sa ina ni Gon Fricks, isang karakter na hindi kailanman ipinakita, pinangalanan, at hindi malinaw na ipinaliwanag, sa manga at anime. Ang tanging alam natin ay, iniwan lang ni Ging Free si Gon, upang ipagpatuloy ang sarili niyang landas bilang hunter. Lumaki si Gon sa Whale Island, sa pangangalaga ni Mito, na itinuturing niyang tunay na ina. Nang magkaroon siya ng pagkakataong malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang biological mother, pinili niyang huwag itong pakinggan. Ngunit para sa mga fans, dito pa lang talaga nagsisimula ang misteryo. Dahil walang opisyal na sagot, maraming teorya ang nabuo, tungkol sa pinagmulan ng ina ni Gon. Isa sa pinakasikat, at pinakakontrobersyal, ay ang pregnancy stone theory. Ayon dito, maaaring gumamit si Ging ng isang espesyal na card mula sa Greed Island, na kayang magbuntis ng sinumang gumamit nito. Ibig sabihin, posibleng si Ging mismo ang dahilan kung bakit ipinanganak si Gon, nang walang tradisyonal na ina. Bagamat parang biro, o meme sa unang tingin, naging seryoso ito para sa ilang fans, lalo na't may koneksyon si Ging, sa Greed Island, at posibleng alam niya ang mekanismong ito. Gayunpaman, wala itong opisyal na kumpirmasyon, at nananatili lamang bilang haka-haka. Isa pang mas seryosong teorya, ay ang ideya na ang ina ni Gon, ay isang hunter na konektado sa Dark Continent, maaaring explorer, researcher, o isang taong nakarating sa mas mapanganib, at mas makapangyarihang mundo, kaysa sa kilalang mundo ng tao. Ito raw ang posibleng dahilan kung bakit napakalakas ng katawan ni Gon, natural ang kanyang survival instinct, at napakabilis niyang natutunan ang Nen kahit bata pa siya. May ilan ding naniniwala na maaaring namatay ang ina ni Gon sa Dark Continent, o tuluyang naiwan roon at hindi na nakabalik. Kung totoo ito, posibleng ito rin ang dahilan kung bakit labis ang interes ni Ging Fricks, sa mga lugar na lampas sa hangganan ng mundo. Mas lalalim pa ang teorya, kapag sinabi ng ilang fans na ang ina ni Gon ay hindi ganap na tao, isang nilalang mula sa isang sinaunang species, na mas malapit sa pinagmulan ng Nen, kung ganito nga, maaaring may dugong hindi tao si Gon, na magpapaliwanag kung bakit, nagawa niyang isakripisyo ang kanyang buhay, ang potensyal, at kinabukasan niya, kapalit ng isang sandaling lakas, laban kay Neferpito. Para sa ilan, ang transformation ni Gon, ay hindi lamang emosyonal, kundi isang likas na may pinagmulan. Mayroon ding mas tahimik, at mas realistang teorya, na buhay pa ang ina ni Gon. Ngunit tulad ni Ging, pinili niyang sundin ang sarili niyang landas bilang hunter. Sa mundo ng Hunter x Hunter, hindi ito imposible. Maraming hunter ang inuuna ang kanilang pangarap, kaysa sa pamilya. Maaaring ito ay isang kasunduan nila ni Ging, o paniniwala nilang mas ligtas si Gon kay Mito. Ngunit kung buhay pa siya, bakit hindi niya hinahanap si Gon? O mas masakit isipin, baka pinili niya talagang huwag. Sa kabila ng lahat ng teoryang ito, isang bagay lang ang malinaw, sadyang piniling gawing misteryo ni Yoshihiro Togashi ang ina ni Gon. Hindi dahil nakalimutan niya, kundi dahil hindi ito ang sentro ng kwento. Para kay Gon, hindi mahalaga kung sino ang nagluwal sa kanya. Ang mahalaga ay kung sino ang nagpalaki, nagmahal, at nagbigay sa kanya ng dahilan para mabuhay, at iyon ay si Mito Freeze. Sa huli, ang misteryo ng ina ni Gon, ay sumasalamin sa isa sa pinakamahalagang tema ng Hunter x Hunter, ang pamilya ay hindi laging nakatali sa dugo. At minsan, ang mga tanong na walang sagot, ang siyang mas nagpapalalim sa isang kwento.